Ito na yung isang payslip na isang sahod ng isang kasama ko. Hiniram ko ito pero no need na ito mention yung kanyang pangalan ha. Ngayon, siya ay nagtrabaho ng 16 days. So 16 days siya nagtrabaho. Meron siya siguro ipinasok na isang Sabado. So mas malaki ang rate talaga pag meron siyang Sabado. So pares kami ng per hour. Ang per hour din niya ay 1,077. Ayan 1,077. Yan ang per hour namin dito mga kakwento. Ngayon, sa loob ng 16 days, ang kanyang sinahod ay ito, saan ba? 189,000 yen. 19 na lapad ka mo na lang kasi 200 plus na lang yan para maging 19 na lapad eh. So 19 na lapad. Yung 19 na lapad o yung 189,687 yen. So ikakaltas niyo pa po yung bahay, yung kuryente, yung lahat, yung bahay, apartment, lahat ikakaltas pa diyan, hindi pa yan malinis. Ngayon pag naikaltas na yan, ito na magiging malinis niya. 132 o 13 na lapad. 13 na lapad. Magkano nga ba yung 13 na lapad sa Philippine money? Yun ang malinis na sinahod isang kasama ko. Siya ay nagtrabaho ng 15 days. 15 days na meron siyang OT na araw-araw 2 hours tapos meron siyang isang Sabado kahit na dumaan yung Nagayasumi. Yan ang po yung kagandahan na kahit dumadaan yung Nagayasumi, pagka meron kayong overtime na 2 hours araw-araw bago dumaan yung Nagayasumi, ay maganda pa rin yung sasahodin nyo kagaya ng sa kasama ko na sumahod siya ng 13 na lapad. 13 na lapad. 13 na lapad. Ngayon, yung 13 na lapad, siyempre babawasan niya ang allowance. Pares lang din kami, 3 lapad lang ibinabawas niya. So yung 13 na lapad mga kwento, babawasan maging 10 lapad na lang. So yung 10 lapad ngayon sa Japan ay nasa 37,000. So yun pa rin po yung pwede niyang may padala sa Pilipinas, 35,000 kamo na lang. 35,000 sa Philippine money. Nagtrabaho kami ng 15 days dito sa Japan at nag-overtime siya ng 2 hours araw-araw. Meron siya isang Sabado. So, sabi mo ng 16 days ang kanyang tinrabaho, kaya niya magpadala ng 35,000 monthly sa Pilipinas sa kanyang 35,000 ngayon Nagayasumi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. So, yun po yung kagandahan naman ng mayroong overtime at mayroong isang Sabado. So, malaki po yung diferensya. Pero pag kayo ay, kagaya sa akin, kayo ay walang ka-OT-OT, tapos walang night differential, walang Sabado, ay talagang yun pong sasahodin nyo. Nasa 8 lapad lang po talaga. At minsan, iba pa 7 lapad. Pero kung kayo po ay natsambahan yung magandang company, ay yung department na napuntahan ninyo, kagaya ito, at dumadaan yung Nagayasumi, ay sumasahod pa rin ng 45,000 sa Philippine money na magkatrabaho lamang ng 15 days o 16 days, mayroon kang OT na 2 hours araw-araw at sasahod ka ng 45,000 sa Philippine money, kaya talagang maganda pa rin po yun. Paano pa pag nabuo yung isang buwan mo, so, kaya mo sumahod ng 70 dito sa company na pag ikaw ay panggabi, pag ikaw ay may OT araw-araw 2 hours, talagang medyo masasabi ko talagang maganda. Ngayon, dito sa walang overtime naman, talaga as in sinumamang pang araw, walang night differential, walang Sabado. So, kaya pa rin natin magpadala ng 15,000 kapag dumadaan yung Nagayasumi. Tandaan nyo, 3 beses sa loob ng isang taon dumarating yung Nagayasumi. Ngayon, merong kasamahan dito. Merong kasamahan dito na nagpapagupit sa tropa natin. Talangin natin kung magkano sinahod nila. Sino tao dyan? Hi. Ito pala yung mga pogi na... Sino ito siya? Ayun. Halika. Ito, may kasama tayong continuous ang vlog. Kasi sabi nila, pagdating sa Japan, ay tiba-tiba pagdating sa pasahod. Ito, disclaimer lang po. Yung babanggitin namin dito, hindi namin yung binibigyan para panghilang ng loob yung mga nag-apply dito sa Japan. Nangyayari talaga ito sa loob ng isang taon, 3 beses sa loob ng isang taon. Sila, kayo, ilang buwan na kayo ito? Unang sahod nyo? Unang sahod nila sa Japan, so ibig sabihin, isang buwan pa lang sila. Isang buwan na ano? Nakompleto nyo? 16 days. Bali, inabot ng lagay. 16 days. Yun po sinasabi ko, 16 days inabot ng lagay. Kasi lagay nga yung kanilang sinahod. Gusto ko i-share yung ganitong scenario para katapal maging aware yung mga maging patas ba yung nagsasabi na pagdating ng Japan ay tiba-tiba na. Japan sa kahirapan. Ilang magkasinahod mo? 10 lang pa eh. 10. Oy, malaki ka pa rin. Pero kanya pa, puyat. Puro OT. Ilang oras?
Tigna dalawa. Dalawa. Dalawa to, dalawa. 16 days ka? 15 days? 16 days. 16 days. Ikaw? Jeff? Siyam na lapad pa eh. Siyam na lapad. Ay, Ilang oras na mo? bali 3 oras lang pa. Oh, 3 oras. Ikaw? Sa akin, 8. 8. Ilang oras na mo? Wala ata yun. Oh, talagang wala. Yun pa Si eh. mama. Ikaw? Ano pa eh? 10 din pa eh. 10. May OT ka? Meron pa eh. Ilang oras? 20. 18 hours. May differential. Night differential pa. Night differential. Oh. Ano? Kay sa inyo, Mark, anong pang-umaga ka, di ba? Ay, pa. O, pang-umaga siya, tapos ito, pang-gabi. Panggabi. Ito, sumama yung wala siyang kaote-ote. Meron din. Wala pa. Wala talagang malaking bagay yung overtime dito sa Japan pagka dumating yung Nagayasumi. So sila, unang sahod nila, ganyan sinahod. Ano masasabi nyo ngayon na ganyan sinahod nyo dito sa Japan? Wala, may panggastos naman pa isang buwan. Oh. Wala na. Walang may papadala. Dumaan lang sa palad pa eh. Wala, dumaan lang. Kaya yung mga pinagkakautaran ko sa Pinas, dyan muna kayo. Shout Shout out sa inyo. Ano masasabi nyo sa mga nagsasabi na dito tuyo sila yung binabanggit natin na sumasahod tayo ng 7-8 lapad pag dumadaan yung Nagayasumi? Totoo yun pa eh. Oo nga, totoo na. Oo, May patunay. Oo nga. Kasi wala, yung mga ibang vlogger dito sa Japan, ang lagi na ipiniflex yung taas, yung laki ng sahod. Pero yung gato, yung pag dumadaan yung Nagayasumi, ay hindi nila ipiniflex. Siyempre, baka mga naman, mapapanghilaan yung mga nag-apply. Pero, kasi sinashare ko to para katapano, magkaroon din ng idea yung mga nag-apply. Di ba? Hindi lang puro pasahod ng malaki ipiniflex ng mga. Kasi naiko-compare nila sa kapitbahay nila, sa kamag-anak at tropa nila nandito, baka mamaya yung mga Nicky Jane. Paras po tayo sa mga Nicky Jane. Yung mga nurse, yung mga teacher dito, Ayan, mas malaki mo. mas malaki yung mga pasahod sa kanila, di ba? Tayo kasi ang pathway natin ay trainee visa o SSW lang. Oo, yun lang ang maging kunat. Ngayon, sinare ko tong video na to, itong sahod reveal 2025, unang sahod. So, unang buwan nyo, unang sahod nyo dito sa Japan. Ano masabi nyo? Kaya pa ba? Magtipid na lang. Oh, tipid na lang. Oh, yun na lang ang pinaka ako na, no? Eh, talaga, wala pagka. Lalo yung bilihin dito. Napakamahal. Ay, Napakamahal ang bilihin dito. Napakamahal ng bigas pa eh. Napakamahal. pinaka-importante sa Pinoy, yung pa yung pinakamahal. Oo Bigas. nga, talaga bigas is life talaga dito sa mga Pilipino. Talaga pag walang bigas, talagang medyo mahina yung ating kwan. Dahil pag tagabuhat. Ang trabaho mo? Sa may Shurify. Taga? Vacuum, punas, tapos kapag pang gabi naman, blow. Blower ka. So mag-a-add, ayos naman. Ayos naman pa. Ayos naman, anak. Ay, ikaw? Jeff, Sa may Shurify, may sure din. pati kasampay ng damit. Mahirap? Kala ko sa Pinas lang, pati hindi pala dito sa Japan, magsasampay ka pa rin. Patay ka dyan. Sabi niya eh. Sa akin, taga-hanger, tayo. Nag-hanger. Mabigat. Yan, mabigat yan. Mabigat siya. Trabaho. Mabigat. Physical talaga. Ah. Pero kaya pa naman. Kaya. Ay, sakto lang. Ikaw? Hanger rin pa eh. Taga-sampay din. Nagsabi nilang hanger. Ano ba yung hanger? Yung mga bakal? Oo pa eh. Ah. Pagsasabitan ng bumper. Pagsasabitan ng bumper. So yung mga kwento, no, hindi po lahat ng trainee visa o SSW ay pare-pares yung sinasahod. Lalo pagdating sa mga company, may department talagang nag-OT, may panggabi. Hindi po pare-parehas. Kaya disclaimer sa mga nagsasabi na hindi ko totoo yung sinasabi ng mga ibang vlogger na hindi sumasahod yung trainee visa o SSW ng ganong kalaki, ay ganong kaliit dito. So ngayon, patuloy po sa mga kasamahan kayo na may sahod po talaga kaming ganon.